Makalipas ang 10 to 15 minutes, ay nanginginig kong tiningnan ng PT at napahawak na lamang ako sa bibig ko dahil sa nakita ko. 2 red lines. Positive. Oh God, I'm pregnant. I'm pregnant. Paulit-ulit kong bulong dahil sa halo-halong nararamdaman ko. Mas nangingibabaw ang kasiyahan sa akin dahil panigurado ng matutuwa si Drake. That's why I pull myself together and get up. Paglabas ko ng CR ay nakaabang na sa akin ng dalawa at pareho na lang naibaba ang tingin sa PT na hawak ko at sabay na nagsalita. Anong result? What's the result, wife? Kaya emosyonal kong itinaas ang PT na hawak ko. Kaya mabilis silang lumapit at katulad ko'y umawang ang labi nila sa gulat. Tumalon-talon naman si manager at mahigpit akong niyakap habang si Drake naman ay parang tuod na nakatayo sa harap namin at tulala. Kaya lumapit ako at mahinang tinapik ang pisngi niya. Hey, you're going to be a father. Aren't you happy? Malambing na tanong ko. Pero nagulat na lang ako sa sunod na nangyari sa kanya. Drake! Nahimatay ang asawa ko. Nahimatay si Drake. Pinagmamasdan ko lang ang gwapong mukha ng asawa ko. Nang mahimatay kasi siya ay tumawag kami ng guard para buhatin si Drake dahil hindi namin siya kayang buhatin ni manager. Ganoon ka ba talaga kagulat at kasaya para mahimatay ka, Drake? Mahina akong tanong habang sinusuklay ang malambot niyang buhok. Dahil sa ginawa kong yon, ay naramdaman ko ang paggalaw ng katawan niya at unti-unting pagmulat ng mga mata niya na sinalubong ng mga mata ko. Those hazel brown eyes that I will never get tired of staring at. Those hazel brown eyes that I love. Hey wife, paus niyang wika at bumangon. Nagulat na lang ako nang ikandong niya ako sa hita niya at niyakap ang bewang ko at hinaplos ang tiyan ko. I am not dreaming, right? Paninigurado niya habang hinahaplos ang tiyan ko, kaya umiling naman ako at sumandal sa kanya. You're not dreaming, baby. You're going to be a father. Pag-amin kong muli, at naramdaman ko na lamang ang mahina niyang pagsinghot sa balikat ko. At nang silipin ko siya ay nanlaki ang mata ko sa nakita. Drake is crying. Why are you crying, Kaya nag-angat siya ng tingin at sumagot. Because I'm happy, wife. I'm the happiest husband in the world. One of my dreams come true to have a family with you. Now I am slowly achieving my dreams for both of us. I promise that I will take care of you and our soon-to-be baby. Paliwanag niya, kaya lumawak ang ngiti ko at hinalikan siya sa pisngi. I love you, hubby. Thank you for giving our baby to me. Malambing kong saad, kaya ipinagdikit niya ang noo naming dalawa at hinalikan ng tungki ng ilong ko. No, thank you, wife. You make my dreams come true. Little by little. I love you and our future baby. Kaya hinaplos ko ang pisngi niya. What's our next plan, Drake? I want to have a party when I'm going to announce my secret. I'm going to announce the billionaire secret. And that's you, wife. You're going to tell everyone? Paninigurado ko. Kaya mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. At ibinaon ang mukha niya sa leeg ko. Yes, my wife. I want them to know that you're my secret. You're the billionaire secret. Gusto kong malaman nila na magiging ama na rin ako. Kahit alam kong ako ang pinakapribadong tao, pagdating sa'yo'y ipapaalam ko sa kanila kung gaano kita kamahal. Dahil sa narinig ko'y napahigpit ang pagkakayakap ko sa batok niya at mas lalo pang idinikit ang mukha ko sa dibdib niya para amuyin ang pabango niya. His scent is addictive. Si Drake kaya ang pinaglilihian ko? Kung siya man ay maganda yon, paniguradong siyang magiging kamukha ng anak namin. There are so many consequences that we're going to face when we tell the world, Drake. Nag-aalinlangan kong sagot sa kanya. Mahina naman siyang natawa. I don't care, Samantha. As long as I love you, we will make it. You're my strength and weakness, wife. Sa'yo rin ako kumukuha ng lakas, Drake. We will make it. Titigilan din tayo ni Colleen. I love you, okay? Paninigurado ko habang hawak ang pisngi niya, kaya dahan-dahan naman siyang tumango. Matiim akong tumitig sa mga mata niya at unti-unting nilapit ang mukha ko sa mukha niya. Gahibla na lamang ang natitira ay magdidikit na ang mga labi namin. Pero mabilis akong napayakap kay Drake nang marinig ko ang boses ng magulang namin. Nasaan ang mag-asawa? Kung hindi pa tayo tinawagan ng manager ni Samantha, hindi natin malalaman na nangyari. Drake sexily chuckled because of what I did. Naramdaman ko naman ang pagbuhat niya sa akin at lumabas kami sa kwarto para harapin ang mga magulang namin na ngayon ay nagkakagulo.
Hello everyone! Si Drake ang unang bumati at inalalayan ako sa pagbaba, kaya sabay-sabay silang napatingin sa amin. Anong ginawa niyo sa kwarto? Nakakaistorbo ba kami? Pagbibiro ni Papa, kaya hinampas naman siya ni Mama dahil nakita niyang naiiling kami ni Drake. Hindi po, Pa. Nahimatay po kasi si Drake kanina. Pag-amin ko kaya napangiwi naman silang lahat. Oo nga, tumawag nga sa amin ng manager mo. Bukod sa nahimatay daw yung anak ko ay may sasabihin pa kayo sa amin. Litanya naman ng Papa ni Drake, kaya nagkatinginan kami ni Drake at ngumiti. Upo po muna kayo. Anyaya ng asawa ko sa mga magulang namin at dumiretso naman kami sa malawak na sofa. Nagtataka naman sila dahil sa ikinikilos namin ni Drake. Samantha anak, parang mas lalo kang naging blooming ngayon. Alam mo bang ganyan din ako nang pinagbubuntis kong ate mo? Puna ni Mama kaya ngumiti lang ako at inilapag sa harapan nilang piti na hawak ko. Ayan po ang dahilan kung bakit nahimatay po si Drake, Mama at Papa. Natatawang saad ko kaya nagkagulo ang mga nasa harapan namin at pinakatitigang mabuti ang piti na hawak nila. I'm pregnant. Sa wakas ay nasabi ko na at nabigla na lang ako nang umiyak si Mama at ang mama ni Drake at niyakap ako. Ganon din ang ginawa ni Papa at ng Papa ni Drake dahil yumakap din sila sa asawa ko. Sharpshooter nga ang anak ko. Talagang totoong sinabi. Congratulations! Congratulations, Drake. Alagaan mo sana si Samantha. Huwag mong pagurin masyadong anak ko. Magkakaapo na nga tayo. Sinasabi ko na nga ba't itong dahilan kung bakit nahimatay ang anak ko. Worth it ang pagdadasal natin at paghihintay. Iyan ang naririnig ko sa mga magulang namin habang pinagmamasdan ko lamang sila. Nagkatinginan naman kaming dalawa ni Drake at baka sa mukha niya ang saya. I love you. He mouthed, kaya ngumiti ako ng matamis at ginantihan siya. I love you too. Ano ang sunod niyong plano? Naging seryoso ang atmosphere, kaya napayakap naman ako sa braso ni Mama at humilig sa balikat niya. I'm going to announce our marriage, Papa. I will announce it tomorrow. Seryosong saad naman ni Drake kaya napatango ang lahat. We need to get ready for the party tomorrow, right? Paninigurado ni Mama, kaya ako na ang sumagot. It's just a small party, Mama. Drake will announce it to the media. Puro mga close na tao lang ang iimbitahan namin. Yes, my wife is correct. Iilang media lang ang papapasukin ko para na rin sa safety niya at ng magiging baby namin. Sang-ayon naman ni Drake. Si Colleen. Tinigilan na ba kayo ni Colleen? Baka mamaya ay biglang manggulo sa parting babae na yon. Mataray na tanong ng mama ni Drake kaya saglit kaming natahimik. Something is off about her this past few weeks. But I will assure that my wife and our baby will be safe tomorrow. Paninigurado niya, kaya nakumbinsi naman niya ang mga magulang namin. We'll be ready tomorrow. This is gonna be a blow up to everyone. Drake, are you okay? Nag-aalinlangan kong tanong dahil namumutla siya pagpasok dito sa kwarto namin. May tumawag kasi sa kanya, kaya lumabas muna siya sa veranda para doon kausapin dahil baka importante ito. Pero nagulat na lang ako nang pagpasok niya ay ganito na ang itsura niya. Balisa at namumutla. Gusto mo bang bukas na lang natin ituloy ang party? Suggestions ko. Pero pilit siyang ngumiti at hinalikan ako sa noo. No, gaganapin natin ngayon. You should rest first, wife. Mamaya pa namang 7 p.m. ang simula ng party natin. Bakit ka nga namumutla? Did something happen? May nangyari ba sa kumpanya mo? Makulit kong tanong. Kaya umiling muli siya at pinakatitigan ako sa muka. That's nothing, wife. Malamig lang sa veranda kaya ganito ang itsura ko. Now rest. Utos niya kaya wala na akong nagawa kundi ang humiga dahil inaantok na naman ako. Ganito pala ang morning sickness ko. Gusto ko laging matulog. Paano kung tumaba ako nito? Baka iwan mo na ako, Drake. Pagbibiro ko, kaya kumunot ang noo niya at hinaplos ang tiyan ko. What are you saying, wife? Bakit naman kita ipagpapalit? Bakit ko naman gagawin yon? Matagal na kitang gustong makuha tapos sa isang pagkakamali lang ay mawawala kita. Well, hindi naging worth it ang paghihintay ko sa'yo kung ganun lang din ang gagawin ko. Mahabang litanya niya, kaya napanguso na lamang ako. Pagdating talaga sa pakikipagbiruan ay hindi ako matatalo kay Drake. Talagang babantaan niya ako ng matatamis niyang salita. Nakakainis talaga tong asawa ko. Thank you for loving and waiting for me, Drake. Ani ako,
Pero tumango lang siya at sinuklay ang buhok ko gamit ang kamay niya. Dahil sa ginawa niyang yun ay hindi ko maiwasan ang dapuan ng antok. Kaya unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko. Pero bago ako tuluyan lamunin ng antok, ay narinig ko pang huli niyang sinabi sa akin. If something happens in the party later, wife, please trust me. Manager, wag mo namang masyadong kapalan ng makeup ko. Baka mamaya makaapekto kay baby yung mga chemical na naamoy ko. Bilin ko, kaya ngumiti sa akin si manager at nagsimula na akong ayusan. Siya na ang tinawagan ni Drake dahil alam niyang safe at komportable ako kapag si Manager Lara ang kasama ko. Hindi ko alam kung bakit grabe ang pag-aalala niya sa akin ngayon, kaya hindi siya kumuha ng ibang makeup artist. Samantha, may napapansin lang ako dyan sa asawa mo. Parang kanina pa alerto at pinapanood ang bawat kilos mo. May nangyari bang hindi maganda? Pag-uusisa ni manager, kaya umiling naman ako. Pansin ko nga rin, manager. Pakagawa nga ng buntis ako. Kilala mo naman yan si Drake ay overprotective pagdating sa akin. Sagot ko naman at nakita ko namang nakumbinsi siya sa sinabi ko. By the way, nandun din palang kulin na yun mamaya sa party. Tanggap na ba niya na ikaw talagang mahal ni Drake? Yeah, sinabi sa akin ni Drake. I don't know kung tanggap na ba niya. Baka kasi kinausap na siya ni Drake. At siguro ay parang gusto niyang makita si Drake bago siya umalis. Nalaman ko rin na aalis na rin yata siya dito sa bansa. Paliwanag ko kaya nanlaki ang mata niya. Masyado ka talagang mabait. Baka mamaya ay may binabalak pa siyang masama sa'yo at sa magiging baby mo. Ito naman kasing asawa mo nagbigay pa ng hint ng picture ng PT mo sa social media niya. Kaya tuloy lalo nagkagulong mga reporter. He's too excited to be a father, Lara. Hayaan mo na siya. Tumatawa akong tumayo nang matapos siya sa pag-aayos sa akin. Ipinalibot niya ang mata niya sa kabuuan ng katawan ko at pumapalakpak. Perfect na. Tara na't bumaba baka naiinip na ang asawa mo sa tagal natin. Kaya tumango ako at inalalayan ni manager na bumaba. Nakita ko si Drake na tumatakbo papunta sa direksyon namin para alalayan ako. Habang bumababa ay nakatingin lang siya sa katawan ko na ngayon ay may konting umbok na. Ingat sa pagdadrive, Drake. Mauuna na ako sa party nyo. Paalam ni manager, kaya kumaway ako at pinaharurot na niya ang sasakyan palayo. Let's go now, wife. Be careful. Paalala niya nang nakasakay ako sa sasakyan niya at nagsimula niya na itong paandarin. Habang nagmamaneho siya ay pinagmamasdan ko lang ang gwapo niyang muka. Lalong bumagay sa kanyang suot niyang maroon suit. Kahit kitang-kita ko ang saya sa mukha niya, ay mababanaag mo pa rin ang takot at pangamba. Kaya hinawakan ko ang kamay niya at nabigla na lang ako dahil malamig ito. Hubby, are you okay? Huwag kang kabahan. Walang mangyaring masama sa baby natin. Pagpapakalma ko sa kanya, kaya mas lalong humigpit naman ang pagkakahawak niya sa akin. Wife, do you trust me? Pagtatanong niya nung tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang hotel. Kaya binalingan ko siya at tinanguan. Yes, why? Walang gatol kong sagot pero mabilis lang niya akong hinalikan sa labi at hinaplos ang pisngi. If something happens today, please trust me. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin ang sinabi sa akin ni Drake kanina. Hanggang sa matapos ang speech niya ay nakatulala pa rin ako. Kaya mahina akong sinampal ang pisngi ko para bumalik sa wisyo. Bawal akong ma-stress dahil baka maapektuhan ang baby namin. Pero napaiktad na lang ako nung may humawak sa kamay ko. At pagtingin ko kung sino ay si Drake pala ito at inalalayan ako papunta sa stage. Ngumiti siya sa akin at mas lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ko nang humarap kami sa lahat ng tao. Kitang-kita ko si Colleen na ngayon ay matalim ang titig sa akin at sa tiyan ko. Alam na niya? Pero nawala lahat ang pangamba at takot ko nang magsalita si Drake. Have a pleasant day, everyone. Today I want you to know that Samantha is my... Nanlalamig ang kamay ko. Ang tibok ng puso ko ay lalong bumibilis dahil sa mga binitiwang salita ni Drake. This is the day that I've been waiting for. This is the day that Drake will introduce me as his wife. She's my fling for 8 months. Ang kaninang malambing na boses niya ay naging malamig matapos niyang sabihin yon. Otomatiko kong nabitiwan ang kamay niya dahil sa sinabi niya. Kitang-kita kong pangamba at takot sa mga mata niya dahil sa ginawa kong pag-atras. Maski ang mga magulang ko ay nagulat at nagalit sa sinabi ng taong kaharap ko ngayon. Rinig ko na rin ang akmang pagsugod ni Devron sa harapan. Ramdam na ramdam ko ang pagtulo ng luha ko, kaya mabilis ko itong pinunasan. You promised to me.
You promised to me. Anong ginawa mo? Pumipiyok kong saad, pero akmang hahawakan niya sana ako. Pero mabilis akong umalis sa harapan niya. Dahil sa ginawa kong yun ay kitang-kita ko ang pagngisi ni Colleen. Ang mga reporter ay susunod na sana sa akin. Pero naramdaman ko na lamang ang pagyakap ni Drake at dumiretso kami sa elevator. Kaya nang tuluyan na sumara ang elevator ay tinulak-tulak ko si Drake at sinisigawan siya. Don't touch me! Don't touch me! Buong lakas kong sigaw at napahawak na lang ako sa puson ko nang kumirot ito. Kaya niyakap muli ako ni Drake para tumigil sa pagwawala. Wife, stop! Our baby, wife! Pag-alo niya, pero tinulak ko lang siya at pinahid kong mga luha ko. Why? Why did you not introduce me as your wife, Drake? You promised to me! You promised to me! Nangihina akong sagot dahilan para mapailing siya at pilit tinuhuli ang mga kamay ko. Kinakahiya mo ba ako, ha? Umiiyak kong tanong, pero umiling muli siya. No, wife, it's just something came off. Someone wants to do something bad to you. Tipid niyang sagot, kaya hindi ako makapaniwala sa narinig ko at hindi maiwasang mapamura. That's bullshit, Drake! Pagtitimpi ko at mas lalong bumuhos ang luha ko. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Sobrang sakit. Sobrang bigat. Samantha. Naging mapanganib ang boses niya nang marinig niya ang pagmumura ko. Pero hindi ko siya pinakinggan at tumitig sa mga mata niyang labis na ang pangamba at takot na nararamdaman niya sa mga oras na to. You know what, Drake? I'm tired of this bullshit. I don't want to be your secret anymore, Drake. I don't want to be a billionaire secret anymore. Drake. Samantha Montesilio. What a beautiful name and a beautiful lady. Just like her name, it means she's a star of the whole world. She became the star of my world and gave me a reason to believe in love again. She's the reason why I believe in love at first sight. Because when I saw her, wearing her beautiful smile, her hazel brown eyes that are shining when you look at it, I knew to myself that I fell with her. Samantha got my heart. She got me and she didn't know it. Every man has his first love, and mine was Samantha, the woman that I want to marry in the near future. Nalaman ko rin na gusto niyang maging modelo, kaya kapag may pupuntahan siyang mga fashion show, ay palihim ko siyang pinapanood sa malayo. Palihim ko siyang hinahangaan sa malayo. Palihim siyang sinusuportahan sa malayo. Hanggang ang paghanga ko'y lumalim at napunta sa pagmamahal. Hindi ko alam pero isang araw nagising na lang ako na mahal ko na siya. Mahal ko na si Samantha. Nagising na lang akong isang araw na siya ang dahilan kung bakit ako masaya. Kung bakit lagi akong excited sa umaga. Dahil makikita ko na siya. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Siya ang naging inspirasyon ko sa lahat. Sa trabaho. Siya lang talaga ang dahilan kung bakit ko nakukuha lahat ng gusto ko. Siya ang ginawa kong inspirasyon. Siya ang nakikita ko sa hinaharap na makakasama ko habang buhay. Kahit imposibleng mangyari. I love you. Napangiti na lang ako nang marinig ko ang boses niya sa interview. Pauwi na pala siya dito sa Pilipinas sa ngayong buwan at nananatili siya sa Korea dahil sa photoshoot niya dito. Kahit gustuhin ko man pumunta at panoorin siya ay sumabay ang trabaho ko. Sobrang dami ng pipirmahan kong papeles. Mahal ko kayo. Nakangiti niyang saad kaya bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko'y akong sinabihan niya. Pakiramdam ko'y para sa akin talaga ang salitang lumabas sa bibig niya. I love you too. Ganti ko naman na akala mo'y nasa harapan ko siya. Siguro kung may makakakita sa akin ay iisiping baliw ako dahil sa mga pinaggagawa ko. She's my comfort. Every time I see her laughing and smiling like an angel, nakakalimutan ko ang pagod ko. Siya ang pahinga ko araw-araw. Kusang umangat ang ulo ko nang makita kong may nakatayo sa harapan ko. At nang makita ko kung sino ito'y sumeryoso ako. At hinayaan ko lang ang interview na mag-play dahil kumakanta ang babaeng mahal ko. Ligawan mo na. You're the most powerful billionaire in this generation, Drake. Aniya ni Papa, kaya ngumisi ako at umiling. May iba akong plano. Hindi na pa. May naisip akong plano. Pag-amin ko kaya tumaas naman ang kilay niya at ngumisi. Paniguradong alam niya na ang tumatakbo sa isipan ko ngayon. Siya ang pinalit ko sa ate niya na ikakasal sa akin. Di ba nga kailangan ni Tito ng tulong ko?
Imbis na si Avril ang ikakasal sa akin, mas magandang si Samantha. Para dun ko simulan ng matagal ko nang binabalak sa kanya. Paliwanag ko, kaya humalakhak naman siya tuwang-tuwa sa narinig. He looks like a proud dad because of me. Dahil kagaya ko'y ganun din ang ginawa niya kay mama. Arranged marriage silang dalawa at ginawa lahat ni Papa para lang mahalin siya ni mama. At nangyari na nga, nagbunga ang pagmamahal at akong kinalabasan. Ika nga nila, history repeat itself. At yun ang ginagawa ko ngayon. Drake, mana ka talaga sa akin. Panigurado namang mamahalin ka naman ni Samantha. Kaso habaan mong pasensya mo dahil ang mga babae ay matagal umamin. Good luck to your plan, my son. You will succeed. Akala ko'y nagbibiro sa akin si Papa dati, pero ngayon ay hindi na. Tuluyan ang natupad ang pangarap ko. At yun ay ang mahalin din ako ng babaeng mahal ko. Akala ko'y hindi ko ito matutupad. Pero ako na yata ang pinakamasayang lalaki ng aminin niyang nararamdaman sa akin. Noong unay hindi ako makapaniwala. Dahil alam ko sa sarili kong sa simula pa lang ay ako pa lang ang nagmamahal sa aming dalawa. Pero lahat ng pinapangarap ko'y tuluyan na natupad. Nang paunti-unti. Akala ko'y okay na. Handa ko nang ipakilala si Samantha bilang asawa ko. Pero pinangunahan ako ng takot ng pagbantaan ako ni Colleen. Drake, sa oras na ituloy mong gagawin mo mamaya, hindi lang si Samantha ang madadamay. Pati na rin ang magiging anak nyo. You know me, Drake. Rian kill when it comes to you. Banta niya sa kabilang linya. Kaya mariin kong hinawakan ng cellphone ko. Sinilip ko ang asawa ko na ngayon ay hawak-hawak ang tiyan niya. At kinakausap ito. Kaya hindi ko na mapigilang tumulo ang luha ko. I can't lose them. Hindi ako papayag na mawala sila dahil lang sa gagawin ko. Matagal ko nang pinangarap to. Ayokong mawala ng dahil lang dito. I will fight for the both of you. I will. You will pay for this, Colleen. You will. Galit kong saad at mabilis na ibinaba ang tawag. Hanggang ngayon ay ramdam kong galit na lumulukob sa pagkatao ko. Kaya paulit-ulit akong huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Use your power to protect your baby and your wife, Drake. Nang ayos na ako'y pilit akong ngumiti sa asawa ko. Pero nahahalata niyang balisa ako. Kaya nagsinungaling ako na wala. Ayoko lang na madamay silang dalawa ng baby ko. Kaya nang makita kong tulog na siya, ay dahan-dahan akong umalis sa kama at tinawagan ng taong alam kong makakatulong sa akin. Hello, Devron. I need your help. Pagbaba ko'y hindi lang pala si Devron ang bisita ko. Kasama si Sebastian, na ngayon ay tinapik ako sa balikat at umupo kaming tatlo sa sofa. Kaharap ko silang dalawa na ngayon ay hinihintay ang paliwanag ko. Can you protect my wife later at the party? Babayaran ko kayo ng malaki. Nag-aalinlangan kong tanong at nagulat na lang ako nang malakas na tumawa si Devron. Gago, di mo na kami kailangang bayaran ng malaki pare. Asawa mong pinoprotektahan namin. Kanino ba? Panguusisa niya at nakita ko namang napailing na lang si Sebastian dahil sa sinabi ni Devron. Someone will shoot her tonight. Idadamay niya ang anak namin at ayoko mangyari yon. Mawala na ang lahat sa akin pero wag lang si Samantha. Paus kong wika at kagaya ko'y nandilim din ang mukha ni Devron at mas lalo namang sumeryosong mukha ni Sebastian. Who's going to kill my cousin, Drake? Seryosong tanong ni Devron kaya pinakita kong picture ni Colleen at nagtagis naman ang panga niya. That bitch? Well, we will make sure that she will suffer, Devron. Matiim kong saad kaya ngumisi ang kausap ko at may tinawagan. Si Sebastian naman ay tumayo at ngayon ay may kausap rin sa cellphone. Ako naman ay tinawagan kong isang lawyer na makakatulong sa amin para sampahan ng kaso si Colleen kung sakaling ituloy man niyang binabalak niya. Tinawagan ko na lahat ng agents at pinapakilos para bantayan ang lugar at hanapin ang mga sniper na hinar ni Colleen para patayin ang asawa mo, Drake. Kaya kumalma ka muna dyan. Paliwanag ni Devron kaya tumango naman ako. Tinawagan ko na si Storm para isecure ang kaligtasan ng asawa mo, Drake. Maski na rin ang mga bodyguards ko ay kasama mamaya para tingnan kayo. Mapapanggap tayong lahat na walang alam hanggang sa ligtas na makalabas ang asawa mo mamaya sa venue, Drake. Pagkatapos na yun ay mag-isa mong haharapin si Colleen para matapos na ang lahat. Seryosong saad ni Devron habang papasok kami sa hallway ng hotel. Kaya tumango naman ako at nakita kong asawa ko na ngayon ay nakikipagkwentuhan sa mga magulang niya. Ngumiti ako at the same time ay kinakabahan dahil alam kong nakapaligid lang sa amin si Colleen. Nang makaakyat ako sa stage, ay palihim naman akong napahawak sa earpiece ko nang marinig kong boses ni Sebastian.
Baligtarin mo muna ang sasabihin mo, Drake. May isang sniper ang hindi pa namin nahuhuli. Kaya bilisan mo at paalisin mo yung asawa mo sa stage dahil baka makakuha pa ng tiyempo. Paalala niya. Kaya napatingin naman ako sa asawa ko. At nanlamig na lamang ako nang makita kong pulang ilaw na pumapalibot sa katawan niya. At tumagal ito sa tiyan niya. Gusto ko sana yung itulak palayo. Pero nakahinga na lamang ako ng maluwag nang tumakbo siya papalayo. Palihim naman akong napatingin kay Devron na ngayon ay kunwaring nagwawala at sinenyasan ako na sundan ng asawa ko na mabilis kong ginawa. Drake, sa rooftop kayo dumiretso ni Samantha. Si Ingrid ang nasa loob ng helicopter at isasama niya muna si Samantha para makalayo dito. Bilin niya kaya pinatay ko ang earpiece at niyakap ang asawa ko na ngayon ay nagwawala sa harapan ko. Nasasaktan ako dahil nasaktan ko siya. Alam kong nangako ako sa kanya pero anong ginawa ko? Sinira ko ang pangako ko. Pero babawi ako sa'yo, Samantha. Babawi ako sa'yo. Kinakahiya mo ba ako, ha? Umiiyak niyang tanong, kaya muli kong hinawakan ang kamay niya na mabilis niyang inalis. No, wife. It's just something came off. Someone wants to do something bad to you. Pagdadahilan ko, pero malakas lang niya akong hinampas sa dibdib. That's bullshit, Drake! Samantha, naging mapanganib ang boses ko nang marinig kong pagmumura niya. Pero hindi niya ako pinakinggan at tumitig sa mga mata ko. You know what, Drake? I'm tired of this bullshit. I don't want to be your secret anymore, Drake. I don't want to be the billionaire's secret anymore. After hearing those words, my world crashes down. Masyadong masakit ang sinabi niya, kaya mabilis ko siyang niyakap at umiyak sa mga balikat niya. Huwag kang bumitaw, Samantha. Malapit nang matapos. Malapit ko nang ipagsigawan sa buong mundo kung gaano ka kahalaga sa akin. No, wife. Hold my hand tight. Malapit na. Malapit na tayong matapos. Pakiusap ko, pero mas lalong lumakas ang pag-iyak niya at hinampas ako sa likod. Lagi mo na lang sinasabi sa akin yan, Drake. Lagi na lang. Pwede bang sabihin mo na sa akin ang dahilan kung bakit ganito ang nangyari ngayon? Kaya humiwalay ako ng yakap at pinagdikit ang noo naming dalawa. Colleen will kill you tonight, baby. Hindi lang ikaw ang idadamay niya, pati na rin ang anak natin. Pag-amin ko at kitang-kita ko naman ang gulat sa mga mata niya. Pero napalitan agad to ng galit. That bitch! Kaya ba nandito siya dahil pinagbantaan ka niya? Naninigurado niyang tanong kaya tumango akong muli at pinakalma siya dahil baka mapaanong anak namin. Wife, let me handle this. Ako ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Kaya ako ang tatapos ng problema niyang ginawa. Mahinahon kung saan, pero marahas siyang umiling at hinawakan ng mukha ko. No, Drake! Hindi kita iiwan dito. Sabay natin siyang haharapin. Hindi kita iiwan dito. Ayoko! Pamimilit niya, pero umiling lang ako. At binuhat siya nang marinig kong helicopter na ngayon ay pababa na sa direksyon namin. Drake, I'm begging! Hindi kita iiwan dito. Baka may masamang gawin sa'yo si Colleen. Isipin mong magiging anak natin. Humahagulgol niyang pakiusap pero nginitian ko lang siya at mariing hinalikan ng labi niya bago siya pinapasok sa helicopter kung saan naghihintay ang asawa ni Devron, si Ingrid. Wife, I love you. Babalik ako sa'yo, okay? Hintayin mo ko. Matapos kong sabihin yun ay isinara ko na ang pinto ng helicopter at tinalikuran siya at pinanood ang pag-alis nila sa harapan ko. Wife, I will finish this. Then after this, I'm all yours. I promise. Good job, Drake! Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses at nagdilim ang paningin ko nang makita ko si Colleen na ngayon ay nakangisi sa akin. Kaya mabilis akong lumapit sa kanya dahil hindi ako makapagtimpi na saktan siya. You crazy bitch! Pero napatigil na lang ako sa paglapit sa kanya. Nang maglabas siya ng baril at tinutok sa akin. Kitang-kita ko kung paano mamula ang mukha dahil sa galit na bumabalot sa mga mata niya. Drake! Ginawa ko naman ang lahat para mahalin mo rin ako. Pero bakit? Bakit hindi pa rin ako? Because you're not Samantha, Colleen. Hindi ikaw ang asawa ko. Kaya hindi kita kayang mahalin. Dahil bago ka pa dumating sa buhay ko ay may mahal na akong iba. Please. Please accept it. Hindi na kita kayang mahalin. Mahinahon kong paliwanag pero napaiwas ako nang bumaril siya. At muli na naman itong itinutok sa akin. Lagi na lang si Samantha. Si Samantha na lang ang lagi mong bukang bibig. Si Samantha na masaya habang ako nagdurusa at naghihintay na mahalin mo.
Paano kita titigilan kung hanggang ngayon ay buhay pa rin yung babaeng mahal mo? Paano, Drake? Puno ng galit at sakit niyang sigaw, kaya hindi na ako nakapagtimpi at sinigawan na rin siya. Walang iya, Colleen. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Tigilan mo na kami. Magkakaroon na ako ng pamilya sa asawa ko. Maraming lalaki dyan na para sa'yo. Tigilan mo na ako. Masaya na ako kay Samantha. Huwag mo namang ipagkait ang kasiyahan na matagal ko nang gustong makuha. Pagod kong saad, pero malakas lang siyang tumawa at parang nababaliw na sa harapan ko. Alam mo, Drake, kung hindi kita makukuha, isasama na lang kita sa huling hantungan ko. Sayang lang at wala ang asawa mo para masaksihan niya kung paano ka mawala ng buhay sa harapan niya. Para akong nabingi sa sinabi ni Colleen. Naramdaman kong pagtulo ng luha ko. Naalala kong pinangako ko kay Samantha bago siya umalis. Wait for me, Samantha. Uuwi ako sa'yo. Uuwi ako ng buhay. Wait for me, wife and baby. Daddy will finish this bitch in front of him. Hindi pa man ako nakakahakbang ay narinig ko na lamang ang nakakabinging putok ng baril. Kaya napapikit ako at hinintay ang bala na tumama sa akin. Lumipas ang minuto ay wala akong nararamdaman na sakit. At pagmulat ko si Irish ang nasa harapan ko. At nakatutok ang baril kay Colleen na ngayon ay wala nang malay. Ayos ka lang? Pagtatanong niya kaya unti-unting nanghina ang tuhod ko. Umiiyak na bumagsak sa sahig. Tahimik lang siyang lumapit sa akin at hinarangan niya ang katawan ni Colleen na ngayon ay hindi ko alam kung buhay pa o wala na. Akala ko'y mawawala na lang ako nang hindi ko nakikita ang anak ko at hindi ko pa napapakilala si Samantha sa buong mundo. Hindi ko pa nasisigaw sa buong mundo kung gaano ko siya kamahal. Naramdaman ko na lamang ang paghawak sa akin ni Sebastian sa balikat at pinatayo ako. Ayusin mo na ang sarili mo. Umuwi ka na kay Samantha. Kami nang bahala dito, Drake. Sabihin mo na sa lahat kung gaano mo kamahal ang pinsan namin. Saad ni Devron, kaya tumango ako at nagpasalamat sa kanila. Narinig ko na lamang ang pagbaba ng helicopter sa likuran namin at malakas akong tinulak ni Devron papasok dito. Pagpasok dito ay wala na akong pakialam kung umiiyak ako sa harapan ng piloto. Gusto ko lang ilabas ang nararamdaman ko dahil sa wakas ay tapos na. Tapos na. Malaya na kami ng asawa ko. Alam kong marami ang tututol sa amin. Pero ngayon ay mas lalong humigpit ang hawak ko sa mga kamay niya. Wala nang makapaghihiwalay pa sa amin, kahit na si kamatayan pa man yan. Makalipas ang kalahating oras, ay sa isang hotel ko kami bumaba ng helicopter. Akala ko pagbaba ko'y walang sasalubong sa akin, pero tumigil ang mundo ko nang makita ko ang asawa ko na ngayon ay naghihintay sa akin. Nang makita niya ako'y dali-dali siyang tumakbo at sinalubong kong mainit niyang yakap. Katulad ko'y umiiyak na siya sa mga bisig ko. Mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakayakap ko sa kanya dahil natatakot akong mawala siya sa akin. Akala ko hindi ka nababalik sa akin, Drake. Takot na takot ako. Takot na takot. Puno ng takot niyang saad. Kaya hinalikan ko siya sa noo at pinakalma. I'm sorry for worrying you, wife. Nandito na ako. Nandito na ako sa harapan mo. Nangako ako sa'yo, di ba? Kapag nangako ako, tinutupad ko yon. Nandito na ako. Pangaalo ko pero mas lalo lang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya ang ginawa ko'y binuhat ko na siya dahil malamig na sa labas. At mapapano pa sila ng baby namin. Drake, tapos na ba? Wala nang nanggugulo sa atin? Mahina niyang tanong kaya tumitig ako sa mga mata niya at ngumiti. It's over, wife. Tinapos ko na. Wala na siya. Pag-amin ko, kaya napatango na siya at ipinikit ang mga mata nang ihiga ko siya sa kama. Akma nga alis na sana ako. Pero mabilis niyang nahuli ang kamay ko, tinawakan ito ng mahigpit. Stay here, Drake. Don't leave me. Pakiusap niya. Kaya tumabi ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. I won't. I love you, Samantha. You are the brightest star of my world. Itatama ko na ang lahat bukas. Drake, totoo bang kasal na kayo ni Samantha? Anong nangyari kay Colleen? Bakit nadala siya sa mental hospital? Aamin na ba kayong dalawa ni Samantha? Yan ang naririnig namin sa mga press conference. Nagdesisyon na kaming i-reveal sa lahat ang totoong relasyon namin ni Samantha. Matagal ko nang gustong gawin pero marami ang pumipigil sa akin. Pero ngayon ay wala nang makakapigil sa akin. Kaya mahigpit kong hinawakan ang kamay ng asawa ko at tumitig sa kanya. Samantha is my first love. Pag-amin ko, kaya mas lalong nagkagulong lahat. She's my first love and will be my last. She's the woman that made me believe that love is real. She made me fall for her.
And she did not know it. She's the one that I want to spend my life with. She's my life. Saad ko, kaya muling tumitig sa mga reporter na ngayon ay kinikilig at hindi makapaniwala. Samantha is my life. She's my world. She's the brightest star of my world. And yes, she's the billionaire secret that I want to reveal. Tumigil ako at hinarap siya na ngayon ay naiiyak na tumitig sa akin. Hinawakan kong pisngi niya at siniil ng halikan labi niya. I love you and our baby, wife. I love you always and forever. You're the secret that I want to reveal to everyone. After saying those words, I felt an extreme emotion that I felt for the first time of my life. The feeling of happiness and contentment when I'm with her. The feeling of relief after saying those words to everyone. I can still believe that Drake and I are now free. Malaya na kaming nakakakilos. Malaya na naming nagagawa ang mga bagay na gusto naming dalawa. Simula nang i-announce ni Drake na mag-asawa kami, ay may mga nagulat at nagalit. Ang mga nagulat ay ang mga fans namin ni Drake. May iba pa nga na hindi makapaniwala at ang iba ay nagkaroon pa ng celebration. Pero sa kabila ng masayang pangyayari na yon, ay may kaakibat na galit na kailangan naming harapin mula sa mga fans ni Colleen. Maraming nagsasabi na sineduce ko raw si Drake. Minsan ay naririnig ko pa na baka inagaw ko daw si Drake kay Colleen kaya akong pinakasalan. Masakit man ang mga natatanggap ko'y hinayaan ko ito, lalo na't buntis ako sa magiging unang anak namin ni Drake. Ayokong pati ang bata ay madamay sa kaguluhan na nangyayari ngayon. Nawala na lamang ako sa iniisip ko nang maramdaman kong parang maiihina ako, kaya tinanggal ko muna ang pagkakayakap sa akin ni Drake, na ngayon ay tulog na tulog sa tabi ko. 4 na buwan na ang pinagbubuntis ko. Napahawak na lang ako dito at hinaplos ito. Excited na kaming makita siya. Ano kaya ang gender niya? Sino kaya ang magiging kamukha ng anak namin? Pagtayo ko hindi pa naman ako nakakahakbang papuntang restroom ay narinig ko na agad ang boses ni Drake na tila ay nagising yata, kaya nilingon ko siya na ngayon ay nakatayo na at inaantok na nakatitig sa akin. Palihim naman akong ngumiti nang makita ang view na yon. Ang cute ng asawa ko. "Where are you going, wife?" Pagtatanong niya at inalalayan niya na ako na ikinatawa ko naman. "Drake, sa restroom lang ako. Huwag mo na akong alalayan. Hindi mahuhulog ang anak natin sa sinapupunan ko." Pagbibiro ko kaya inilingan niya na lang ako at nagpatuloy kaya hinayaan ko na lang. "I'm making sure that you and our baby are safe, wife." Aniya, kaya naramdaman kong pumula ang pisngi ko at mas lumawak pang pagkakangiti. Nang matapos na ako'y sabay na kaming humiga sa kama. Nakauna ng ulo ko sa braso niya habang si Drake naman ay sinusuklay ang buhok ko. Inangat ko ang mukha ko para tingnan siya. "I'm excited to see our baby, wife." Ramdam ko ang sinseridad at excitement sa boses niya, kaya hindi ko na rin mapigilan ang matawa at sumang-ayon. "Me too. Sana'y kamukha mo." Saad ko pa kaya narinig kong pagtawa niya. Naramdaman ko naman ang hinalikan niya ang noo ko at niyakap ako. Dahil sa ginawa niyan yun ay nawala lahat ng pangamba at alalahanin ko. Naging kalmado ang puso ko. "Hindi ko akalain na nasabi na natin sa lahat na kasal na tayo, na akin ka na. Hindi ko maisip na aabot tayo sa ganito, na malaya na tayong gawin ng mga bagay na gusto natin na hindi na tayo nagtatago sa lahat." Pinakinggan ko lang si Drake sa sinasabi niya. "Noong una natatakot ako dahil baka mamaya may mangyaring masama sa inyo ni baby. Pero ayokong isipin mo na hindi kita kayang ipagmalaki sa lahat, wife." Tumigil siya saglit at tiningnan ako ng puno ng pagmamahal sa mata. "Handa akong bitawan ang lahat para lang makita nila kung gaano kita kamahal, Samantha. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Mahal na mahal kita ng higit pa sa akala mo. Tomorrow we will know the gender of our baby, my wife." I'm hella tired. Pagparada ko ng kotse ay napadukdok ako sa manibela at napahilot sa bato ko. Sa dami ng papeles na pinirmahan ko ay ilang oras din akong walang pahinga. Half day lamang ang pinasok ko sa opisina dahil pupunta pa kami ng asawa ko sa OB-GYN para malaman ang gender ng baby namin. Ayoko naman na magpunta siya mag-isa dahil natatakot ako na may mangyaring masama sa kanila ng baby ko. Nang isipin ko yun ay automatic na nawala ang pagod ko at medyo gumaan ang nararamdaman ko. Pagbaba ko ng sasakyan ay nilak ko na ito at pumasok sa loob ng bahay namin. At doon ay naabutan ko si Samantha na nakaupo sa sopa at nanonood ng movie. Nang marinig niya siguro ang pagsara ng pinto, ay mabilis siyang lumingon at excited na tumakbo papalapit sa akin. Kaya nagulat naman ako. "Hubby!
excitement evident in her voice. At napapikit na lang ako nang yakapin niya ako ng mahigpit sa bewang. At hinalikan ako sa pisngi na ikinangiti ko naman. I'm finally home. Kung kanina ay grabe ang pagod na nararamdaman ko, ngayon ay bigla lamang itong nawala na parang isang bula. Napalitan ito ng kapayapaan at kaginhawaan. Pagod ka? Malambing niyang tanong kaya kahit sabihin ko ang totoo ay nagsinungaling ako. At nakangiting umiling sa kanya. Ayoko lang na alalahanin niya pa ako. Ayoko lang na ma-stress pa siya. No baby. Nang sabihin ko yun ay nakatitig lang siya sa mga mata at mahinang natawa ng hatawin niya ako sa dibdib. Mukhang nagalit ko yata ang misis ko. Liar. I know that you're tired. Humiga ka muna doon, ako na lang munang magluluto. Utos niya. Kaya nang akmang tatanggi na sana ako'y sinamaan niya ako ng tingin. Na ikinasuko ko na lamang. Hindi ako mananalo sa asawa ko. I'm an understanding husband. Wife, ako na. Ayokong mapapagod ka. Paglalambing ko nang makapunta na kami sa kusina at niyakap siya mula sa likuran. Pero hindi siya umimik, kaya nakayakap lang ako sa likuran niya hanggang sa matapos siyang magluto. Itong ginagawa ko sa kanya kapag naglalambing ako. Mas gusto ko pa siyang yakapin kaysa gawin ang mga trabaho ko. Pagkatapos namin kumain ay inayos na namin ang sarili namin. Paglabas ni Samantha sa restroom ay naka-summer dress siya at ang sinuot niya ay sandals lamang. Simula nang malaman namin na buntis siya, ay hindi na siya nagsusuot ng high heels. Gusto ni Samantha na safe ang baby namin. Kaya itinigil niya muna ang mga bagay na pwedeng makasama sa baby. Let's go my lovely wife. Pag-aaya ko at magkahawak kamay na kaming pumasok sa kotse. Are you excited? Pag-uusisa ako sa kanya kaya mabilis na lumingon ang ulo niya at nagtama ang mata naming dalawa. Yes, sa sobrang excited ko hindi na ako makapaghintay na makapunta kay doktora. Masaya niyang tugon na ikinangiti ko naman. Same wife. I'm excited to know if he will be a little Drake or she will be a little Samantha. Good afternoon. Bati sa amin ng doktora nang makapasok kami sa office niya. Kaya nginitian namin siya ni Samantha at inalalayan ko ang asawa ko na mahiga sa kama. Kung saan doon i-check ang gender ni baby. First time parents? Pagtatanong ni doktora. Kaya kinakabahan naman akong sumagot. Pakiramdam ko'y mahihimatay pa ako dahil sa kabang nararamdaman ko. Yes, we're first-time parents. Saad ko. Kaya napatango naman siya at may pinahid na gel sa tiyan ni Samantha. Nung unay nagtataka pa ako kung para saan ito. Ngayon ay nauunawaan ko na dahil ito pala ay way para makita kung anong magiging gender ni baby. Nang makita kong maliit na bagay na gumagalaw sa tiyan ni Samantha, ay mas lalo pa akong na-excite. Ibang saya na nararamdaman ko ngayon. Para akong nakalutang sa langit. Pakiramdam ko'y maiiyak ako sa pwesto ko. Nang tingnan kong asawa ko'y nakangiti na rin siyang nakatingin sa monitor. Katulad ko'y kitang-kita rin ang excitement at saya sa mga mata niya. Wow! The doctor gasped when she saw the results. Nakangiti naman siyang tumingin sa aming mag-asawa at sinabi ang gender ni baby. Congratulations! It's a girl! Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Samantha at Drake. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral at inspirasyon. Muli po, ito si Mira's Story. Lubos ang pasasalamat sa walang sawa niyong pakikinig sa channel ko. God bless everyone.